nagluto na nga ako ng aking bersyon ng Tia Pusit ni Aling Buningning. O ngayon niyo lang nalaman ano, tiyahin ko yan. Chang, auntie. Mas mapusyaw lang niya po mga besh na kaunti sa kanya, di ba? Kaya po nga ating tatagalin pa ang pagluluto kay Chang. Ihanda ang hiwagang kawali, lagyan ng kaunting cooking oil. Optional lang to mga besha kasi may natira akong ginawa kong pangmirang. Itong ating 4 egg white. So dito pa nila kilalagay. Dilagyan ko lang ito ng salt, garlic powder at syempre yung ating di mabilang-bilang na marites sa tabi-tabi. Naisip ko kesa masayang ilalagay ko na lang sa lulutuin ko. Hindi naman kikibo si Chang, di ba? At hindi rin yan magagalit dahil sobrang dikit kami. At dito rin sa ating mahiwagang kawali, sa ating pinagprituhan, dito rin natin igigisa yung ating minced garlic. At syempre, kasunod na niyan yung kanyang kapartner na sibuyas. Pananabasin lang natin ang mga kaluluwa niyan mga besh. At lalagyan din natin ng kamatis na pampaganda ng putis na parang kaputis ni Chang. At eto naman, inilagay na natin ang aking Tia Pusit. At hindi naman nagpapahuli ang ating Wonder Pets. Nandiyan yung ating celery. Halu-haluin lang nga natin ito mga pets. At isunod na natin itong ating 2 pakete ng oyster sauce. Lagyan din natin ng 1 kutsarang brown sugar. Hayaan lang natin silang magkahalo-halo dyan mga besh para mas lalong sumarap at lumapot ang pinaka-sauce nito. Lagyan agad natin ng garlic powder, salt at syempre yung ating di mabilang-bilang na marites sa tabi-tabi. At lumalabas na nga yung pinakakulay ni Tia Pusit. Pero ganun pa man mga besh, kahit maitim yan ay pag kinain mo, mamumuti ang iyong mga mata sa sarap nito. At ilagay na nga natin itong ating egg white. At syempre, kapag ganyan na nga mga besh, ang laging sambit ni Aling Buningning, ihanda ang mainit-init na kanin at tayo nang kumain. Thank you for watching!